Ayoko nga, pagod ako. Buong araw ko nakatayo sa salon tapos isasama niyo pa ako sa inuman? Mga baliw ba kayo? Tisay, minsan ka lang namin ayain. Lagi ka nalang may dahilan eh. Pag may overtime sa salon, go. Pag may lakad tayo, biglang pagod? Kontra ni Lara, isa sa kaibigan niya. Oo nga, 25 ka na. Hindi ka na teenager. Hindi na uso yung KJ ngayon, no? Isang gabi lang, promise. Hinawakan ni Mayen ang kamay niya. Isang gabi raw. Yan din yung sinabi niyo last time. Umabot tayo ng 3:00 ng madaling araw. Sagot niya. Kasi nga ang saya mo kasama. Ikaw kayang pinakamaingay sa grupo. Sabat naman ni Jonah, isa din sa mga kaibigan niya. Hoy, hindi tahimik kaya ako. Natawa si Lara at tinuro siya. Tahimik? Ikaw? Tisay, ikaw ang dahilan kung bakit napagalitan tayo ng may-ari ng karaoke bar last month. Naghalakakan ang magkakaibigan habang si Tisay ay nakapamewang at kunwaring nakasimangot. Nasa harap sila ng maliit na apartment na inuupahan ni Tisay. Kakagaling lang niya sa trabaho at hindi pa nakakapagpalit ng damit. Nakasuot pa siya ng itim na pantalon at pink na blouse na may tatak ng salon na pinagtatrabahuhan niya. Mga bruha kayo. Sige na nga, sandali lang ha, uuwi ako kagad. Pagsuko ni Tisay, napayas naman ng malakas si Lara. Ay, narinig niyo yon? Pumayag na! Tinulak siya ni Mayen papasok sa kwarto niya. Magbihis ka na, hintayin ka namin sa baba. 5 minutes, mabilis lang to. Napangiwi ang mga kaibigan niya. 10 minutes yan, kilala ka namin. Si Tricia Villanueva, mas kilala sa palayaw na Tisay, ay isang masayahin at palabirong babae. 25 taong gulang siya at nagtatrabaho bilang hairstylist at all-around assistant sa isang maliit na salon. Hindi man malaki ang kita, sapat na ito para sa renta ng kanyang maliit na apartment. At sa pang-araw-araw na gastusin niya, lumaki si Tisay sa probinsya. Panganay siya sa 3 magkakapatid. Maaga siyang natutong maging responsable. Pagkatapos ng high school, nagdesisyon siyang mag-aral ng basic cosmetology course habang nagkatrabaho sa isang parlor. Nang makapag-ipon ng kaunti, lumuwas siya ng lungsod para masubukan ang mas malaking oportunidad. Sa salon na pinagtatrabahuhan niya ngayon, kilala siya bilang masipag at magaan kasama. Marunong siya makisama sa kliyente. Madalas, siya ang hinahanap ng mga suki dahil magaan ang kamay niya at masarap kausap habang ginugupitan o kinukulot ang buhok. Pero sa likod ng kanyang mga biro at halakak, pagod din siya. Hindi biro ang tumayo ng 8 oras o higit pa. Minsan, may mga kliyenteng masungit. May mga araw na kulang ang tip, ngunit hindi siya reklamadora. Sanay na siya sa ganitong buhay. Ang barkada niya ang isa sa nagbibigay kulay sa routine niya na natrabaho-bahay. Si Lara ay isang call center agent. Si Mayen naman ay nagtatrabaho bilang sales lady sa mall. Si Jonah ang pinakamatino sa kanila. Isang single mom na nagtatrabaho sa accounting office. Magkakaibigan sila mula pa noong mag-training si Tisay sa lungsod. Sa isang dormitoryo sila una nagkakakilala. Mula noon, hindi na sila naghiwalay. Pagkalipas ng ilang minuto, bumaba si Tisay. Nakasuot na siya ng isang simpleng fitted jeans at cream na blouse. Nakalugay ang buhok niyang kulay light brown na dahilan kung bakit siya tinawag na Tisay. Ay, ang fresh! Nakangising saad ni Lara. Tumango-tango naman si Mayen. Ganyan ka pala kapag hindi naka-uniform? Siyempre, hindi naman pwede nasa salon lang ako maganda. Sagot niya. Hinawakan naman ni Jonah ang kamay niya. O sige na, baka mabusan tayo ng table. Sumakay sila sa tricycle papunta sa isang kilalang bar sa gilid ng bayan. Hindi ito sobrang sosyal, pero maayos at madalas puntahan ng mga nagtatrabaho sa paligid. Pagpasok pa lang nila, bumungad agad ang maingay na tugtog at halakakan ng mga tao. May mga grupo ng empleyado, may magkakaibigan, at may mga magjowa. Amoy alak at pulutan ang hangin. Grabe ang ingay, sabi niya habang nililibot ang paligid. Sanayan lang yan, saad ni Lara. Naupo sila sa isang bakanteng mesa sa gilid. Umorder agad si Lara ng bucket ng beer at ilang pulutan. Tisay, ikaw na uiinom. Tinapik ni Mayen ang braso niya. Nanlaki ang mata niya. Bakit ako? Ikaw ang pinakamatagal na hindi sumasama sa amin. Sabi naman ni Jonah. Napailing si Tisay pero ngumiti rin. Kaya nang dumating ang order nila,
ay agad na kinuha niya ang baso at tinaas ito. Para sa sahod na kakapasok pa lang at sana hindi agad maubos. Natatawang sabi niya. Cheers! Sigaw ni Lara. Nagtagay sila at sabay-sabay uminom. Sa una, kontrolado pang usapan. Kwentuhan tungkol sa trabaho, sa mga nakakainis na customer, sa boss na mahigpit, sa mga bayaring hindi na uubos. Si Tisay ay madalas magbiro. May kliyente ako kanina. Gusto niya daw Korean perm. Sabi ko ate, buhok mo hanggang balikit lang. Paano ko papahabain yan? Sinabi ko pa nga na putulin na lang namin yung sa baba niya at idugtong dun sa buhok niya. Natawa ang mga kasama niya. Habang tumatagal, dumadami ang tao sa bar. May mga bagong grupong pumapasok. Sa kabilang mesa, may grupo ng mga lalaki na mukhang bagong dating. Napansin ni Lara ang isa sa kanila. Sa dalas nila doon sa bar, unang beses nilang nakita doon ang lalaki. Uy, may bagong salta oh. Saan? Lumingali nga si Mayen. Yung nakapolo na navy blue. Sagot ni John na dito. Hindi agad tumingin si Tisay. Abala siya sa pagkukwento. Yan yun na. Hindi tayo nandito para maghanap ng lalaki. Natawa si Lara. Hindi naman, pampalipas oras lang. Sa kabilang mesa, napatingin din ang isa sa mga lalaki sa grupo nila. Tahimik ito kumpara sa mga kasama niya. Hindi siya yung maingay at hindi rin siya yung panay ang galaw. Nakaupo lang siya. May hawak na bote ng beer at paminsan-minsan ay sumusulyap sa direksyon ng mesa ni Tisay. Hindi pa alam ng dalaga na sa gabing iyon, may makikilala siyang magbabago ng takbo ng kanyang buhay. Pero sa ngayon, isa lang siyang pagod na babae na gustong makalimot sandali sa responsibilidad. Alam nyo, minsan naiisip ko, hanggang kailan kaya tayo ganito? Trabaho, renta, bayad ng kuryente, ulit-ulit. Hindi ko magawang mag-savings. Pagbuntong hiningang sabi ni Tisay saka sumandal sa upuan. Ganito talaga ang buhay, pero hindi ibig sabihin, dito na lang tayo. Tura ni Jonah. Tumango-tango si Mayan. Malay mo bukas may dumating na blessing. Si Lara naman ay ngumisi sa kanya. O kaya may dumating na lalaki. Napangiwi si Tisay sa sinabi ni Lara. Laging talagang lalaki ang laman ng isip ng kaibigan niya. Tama na nga kayo. Ngunit kahit tumatawa siya, may bahagyang lungkot sa mata ni Tisay. Sa katunayan, gusto niya ring may makasama. Gusto niya ring may umuwi sa kanya pagkatapos ng mahabang araw. Pero sanay na siyang mag-isa. Habang lumalalim ang gabi, mas gumagaan ang pakiramdam niya dahil sa alak at sa presensya ng mga kaibigan. Hindi niya namamalayan, ang tahimik na lalaking nasa kabilang mesa ay unti-unti nang tumatayo at papalapit sa kanila. Excuse me, pwede ba makashare ng table? Puno na kasi halos lahat eh. Napalingon silang apat sa lalaking nagsalita. Matangkad ito, maayos manamit, naka-dark jeans at simpleng polo. Hindi siya mukhang lasing kahit may hawak na bote ng beer. Bago pa makasagot si Tisay, sumingit si Lara. Depende. Marunong ka bang makisama? Ngumiti ang lalaki, bahagyang napailing. Susubukan ko. Sige na, maupo ka. Basta hindi ka KJ. Natatawang saad ni Mayan. Umupo ang lalaki sa bakanting silya malapit kay Tisay. Sumunod din ang isa nitong kaibigan sa kabilang dulo ng mesa. Pero halatang mas gusto nitong makipag-usap sa ibang grupo. Naiwan si Glenn na halos katapat ni Tisay. Doon una nagtagpo ang mga mata ni Tisay at Glenn Sarmiento. 30 taong gulang, tahimik at may natural na tindig ng isang lalaking sanay sa disiplina. Hindi siya maingay tulad ng ibang lalaki sa bar. Hindi rin siya bastos tumingin. He looks so mysterious pero masasabi mo naman na mabait ito. Napansin agad ni Tisay ang mga kamay nito. Malinis ang kuko, walang kalyo. Hindi pangkaraniwang tambay sa bar ang dating. Pero hindi niya na inusisa. Anong pangalan mo? Tanong ni Tisay nang makitang busy na ang mga kaibigan niya sa chismisan nila. I'm Glenn. Glenn lang? Walang apelyido? Meron. Pero sapat na muna yung Glenn. Saad nito. Mukhang narinig ito ni Lara kaya bahagyang hinarap ang lalaki. Misteryoso mo naman. Baka may asawa. Nakangiwing sabi niya pero umiling ito at tumitig sa kanya. Wala. Diretso ang sagot nito. Walang pag-aalinlangan. Saglit na natahimik si Tisay. May kakaiba sa paraan ng pagsagot nito. Hindi pa biro at hindi rin defensive. So Glenn, anong trabaho mo?
Tanong ni Jonah. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Uminom muna bago sumagot. Sa medical field. Ay, wow! Nurse? Manghang tanong ni Mayan. Something like that. Hindi na ito nagdagdag ng detalye. Hindi na rin nangulit ang mga babae. Sa bar, hindi uso ang masyadong seryosong tanong. Habang tumatagal, lumalamlim ang usapan. Mas dumadami ang laman ng mga bote sa mesa. Si Lara ang pinakamaingay. Si Mayan, panay ang tawa. Si Jonah paminsan-minsan lang sumisingid. Pero si Tisay, mas naging tahimik simula nang dumating ang lalaki na para bang takot siyang magkamali. Bakit parang napagod ka bigla? Bulong nito. Sobrang lapitan nila sa isa't isa kaya nag-usap sila ng pabulong. Pagod naman talaga ako. Buong araw ako nakatayo sa salon eh. Hairstylist. Tumango siya. Oo, all around ako doon. Gupit, kulay, shampoo, minsan tagalinis pa. Naiiling na sabi niya. Mahirap yan. Mahirap pero sanay na ako. Nagkatinginan sila sandali. Hindi yun yung tingin na may biro. Mas seryoso. Parang pareho silang may dinadalang bigat sa likod ng mga ngiti nila. Maya-maya, tumugtog ang mas mabilis na kanta. Nagsimulang magsipag-akyat ang mga tao sa maliit na dance floor. Tisay, tara na! Yaya ni Lara. Ayoko, nakakahiya. Ikaw pa? Nakangiwing sabi ni Mayan. Hinila siya ni Lara papunta sa gitna. Napatingin si Glenn sa kanila. Hindi siya agad sumunod. Sa gitna ng ilaw at tugtog, nagsimulang gumalaw si Tisay. Hindi siya profesional na mananayaw, pero may natural siyang kumpiyansa. May halo itong budots at pagiging sensual. Hindi pang-teen ang galaw niya. Isang babaeng may sapat na edad na para gawin. Napansin niyang may nakatingin sa kanya. Si Glenn. Ilang segundo pa, lumapit ito sa dance floor. Hindi ito agad sumayaw, tumayo lang siya sa harap ni Tisay. Ano, tatayo ka lang? Tanong niya. Hindi ako masyadong sumasayaw eh. Matuto ko ngayon dahil tuturuan kita. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki at bahagyang hinila. Sa una, nag-aalangan si Glenn. Pero nang tumagal, sumabay din ito sa ritmo. Mas lumapit si Tisay. Naramdaman niya ang init ng katawan ng lalaki. Amoy niya ang pabangon nito. Naramdaman niya ang kamay ni Glenn sa magkabilang bewang niya at humahaplos doon. Medyo malakas ng tama mo. Malambing na saad ni Glenn sa tenga niya. Konti lang naman. Sagot niya habang gumigiling. Sigurado? Bakit? Natatakot ka? Tumingala siya sa lalaki. Hindi sumagot si Glenn. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak sa bewang ni Tisay para hindi siya matumba habang umiikot. Ang sayaw na sa unay biruan lang, unti-unting naging mas mabagal, mas dikit. Hindi sila nag-uusap, mata sa mata lang. Sa paligid nila, maiingay pa rin ang bar, pero para sa dalawa, parang humina ang lahat. Dahil sa pagiling niya ay naramdaman ni Tisay ang pagkabuhay nito. Glenn? Hindi ka mukhang mahilig sa ganito? Hindi talaga. Bakit ka nandito? Saglit siyang natahimik bago sumagot. Minsan kailangan din ng tao ng pahinga. Hindi na siya nagtanong pa. Sa gabing iyon, sapat na ang sagot na iyon. Habang tumutugtog ang mas mabagal na kanta, mas talo silang nagdikit. Ramdam ni Tisay ang tibok ng puso niya. Hindi lang dahil sa alak. Hindi niya alam kung siya ba ang unang lumapit o si Glenn. Basta isang sandali, magkalapit na ang mukha nila. Sigurado ka? Hindi ko alam. Malambing na sagot niya. At doon, dahan-dahan nagtagpo ang mga labi nila. Hindi marahas, hindi rin padalos-dalos sa una. Parang sinusubukan lang. Pero nang gumanti si Tisay ng halik, doon na ito lumalim. Sa likod ng isip niya, alam niyang hindi niya ito kilala. Alam niyang baka bukas, wala na ito. Pero sa gabing iyon, hindi niya gustong mag-isip pa. Ramdam niya ang paglumikot ng kamay nito. Mahinang napadaing siya. Natigilan si Glenn. Pinagdikit nito ang noon nila. Let's go somewhere. Nangaakit na tanong ni Glenn. Sige. Maya-maya, bumalik na sila sa mesa. Namula ang pisngi ni Tisay. Napansin agad ng mga kaibigan niya. Ay, iba na yan ha? Pangaasar ni Lara. Tisay, natatawang tawag ni Mayan. Tumahimik kayo. Ihatid ko siya pa uwi. Sabi ni Glenn, bigla na kinatingin ng mga kaibigan niya dito. Sigurado ka, Tisay? Tanong ni Jonah sa kanya. Tumingin si Tisay kay Glenn.
Sandaling nagdadalawang isip pero tumango siya. Okay lang. Sa labas ng bar, mas malamig ang hangin. Mas tahimik. Mas malinaw ang mga ilaw ng kalsada. Habang naglalakad sila papunta sa mas tahimik na bahagi ng lugar, mas ramdam ni Tisay ang epekto ng alak. Pero hindi siya tuluyang lasing. Alam niya ang ginagawa niya. Saan ka nakatira? Malapit lang. Let's go to hotel. Pinalipot ni Glenn ang braso sa bewang niya. Bakit hindi mo sinasabi kung ano talagang trabaho mo? Hindi naman kasi importante. Secret agent ka ba? Tanong pa niya saka sumandal dito habang naglalakad. Ngumiti si Glenn at pinisil ang bewang niya. Napaigtad siya saka hinampas ito. Hindi. May tinatago ka, no? May mga bagay na mas okay kung hindi mo na pinag-uusapan. Sagot pa ni Glenn. Hindi na niya pinilit pa. Hindi rin niya alam kung bakit, pero may tiwala siyang hindi ito masamang tao. Pagdating sa hotel ni Tisay, huminto sila sa harap ng pinto. Sure ka? Tanong ni Glenn. Ikaw? Saglit silang nagtitigan hanggang sa sabay silang tumango. Sa gabing iyon, pinili nilang sumunod sa init ng sandali. Hindi na nila pinag-usapan ang bukas. Hindi na nila tinanong ang mga detalye na dapat sana'y mahalaga. Sa loob ng hotel room, sa pagitan ng pagod at alak, nagtagpo ang dalawang taong parehong naghahanap ng pahinga. Walang pangakong binitiwan, walang planong binuo. Isang gabi lang na puno ng halik, daing at pagkalimot sa realidad. At sa umagang darating, magigising si Tisay na may sakit ang katawan at mas mabigat ang dibdib. Hindi pa niya alam kung dahil ba iyon sa pagod o sa isang bagay na mas magbabago sa takbo ng buhay niya. Aray! Dahan-dahan siya nagmulat ng mata. Masakit ang ulo niya. Mabigat ang katawan. Ilang segundo siya nakatitig sa kisame ng kanyang maliit na apartment bago bumalik sa alaala niya ang nangyari kagabi. Ang bar, ang sayawan, ang halikan. Si Glenn. Mabilis siyang napaupo pero agad ding napangiwi. Shh! Sakit! Hinawakan niya ang kumot at napansin niyang mag-isa na lang siya sa kama. Wala na ang lalaki sa tabi niya. Tahimik ang buong kwarto. Walang tunog ng tubig sa banyo. Glenn? Walang sumagot. Bumangon siya ng dahan-dahan at sumilip sa sala. Wala rin doon. Maayos ang pinto at sarado. Wala man lang iniwang note. Umalis na. Naupo-upo siya sa gilid ng kama. May kaunting kirot sa dibdib. Ano bang ine-expect mo, Tisay? Mag-good morning kiss? Bahagya siyang natawa sa sarili, pero may halong pait. It's just a one-night stand. Tumuyo siyang muli para magbanyo, pero halos hindi siya makalakad ng maayos. Aray naman. Ramdam niya ang matinding sakit sa ibabang bahagi ng katawan niya. Hindi iyon simpleng pagod lang. Parang may pamamaga. Parang may mali. Pumasok siya sa banyo at tumingin sa salamin. Gusot ang buhok niya, naputla ang muka. Bakit parang ganito? Habang tumatagal, mas lalo niyang nararamdaman ang kirot. Hindi siya komportableng umupo. Hindi rin siya komportableng tumayo. Nag-vibrate ang cellphone niya. Hoy, buhay ka pa? Kamustang gabi? Narinig niya ang sigaw ni Lara. Napabuntong hininga si Tisay bago sumagot. Buhay pa, huwag kang maingay. Nasa na si Mr. Glenn? Hinitid ka niya, di ba? Imposibleng hindi kayo nagjugjugan, Trisha Villanueva. Ganun na yung tinginan yung dalawa kagabi. Ano, ayos ka lang? Feeling ko malaki yun. Nasaan na siya? Gwapo ba siya sa umaga? Sunod-sunod na tanong nito na kinangiwi niya. Wala na. Ha? Umalis agad? Oo, maaga sigurong pasok. Okay ka lang? Oo, konting sakit lang ng katawan. Pag-aamin niya. Normal lang yan. Humahigikik si Lara nang sabihin iyon. Hindi na sumagot si Tisay at pinatay na ang tawag. Normal ba talaga? Bakit parang hindi normal ang sakit? Lumipas ang ilang oras nang tinangka niyang magpahinga. Uminom siya ng tubig, pero hindi bumaba ang pamamaga at hapdi doon. Hindi na to biro. Napakagat siya sa labi. Nahihiya siyang magtanong. Nahihiya siyang aminin kahit sa sarili niya na kailangan niya ng tulong. Pero habang tumatagal, mas lalo siyang nahihirapang maglakad. Bandang hapon, napilitin siyang magbihis. Klinik lang. Papacheck up lang naman. Wala namang makakaalam. Nagsuot siya ng maluwag na dress. Para hindi masyadong masikip. Mabagal siya naglakad palabas ng apartment. Sa bawat takbang, ramdam niya ang hapdi.
Ang klinika ay hindi kalayuan sa inuupahan niyang apartment. Maliit lang iyon pero kilala sa lugar. Madalas niyang madaanan pero ngayon nang siya papasok bilang pasyente. Pagdating niya sa harap ng pintuan, saglit siyang huminto. Kaya mo to. Medical lang to. Walang hiya-hiya. Huminga siya ng malalim at pumasok. Good afternoon, ma'am. Ano pong ipapacheck ninyo? Bungad ng receptionist. Biglang namula ang mukha ni Tisay. Magpapacheck up lang po. May schedule po kayo? Wala po eh. Pwedeng walk-in. Sandali po. Habang naghihintay, pilit niyang tinatakpan ang kalahati ng mukha niya gamit ang buhok. Parang pakiramdam niya, alam ng lahat ng tao sa loob kung anong ginagawa niya kagabi. May ilang pasyente sa waiting area. Kalma lang, self. Tinawag siya ng receptionist. Ma'am, pa-fill up po muna. Inabot sa kanya ang form. Nanginginig ang kamay niya habang nagsusulat doon hanggang sa napahinto siya sa nakasulat na concern. Ano bang inalagay ko? Sa huli, sinulat niya ang pain and swelling. Inabot niya pabalik ang papel. Sandali lang po, ma'am. Upo muna kayo. Tatawagin lang po kayo. Umupo siya sa sulok. Pinipilit niyang hindi gumalaw masyado. Maya-maya, bumukas ang pinto ng consultation room. Miss Villanueva? Tawag ng isang nurse. Po? Habang naghihintay siya sa labas ng consultation room, halos hindi siya mapakali. Pinagpapawisan ng palad niya kahit malamig ang aircon sa klinika. Paulit-ulit sa isip niya ang nangyari kagabi. Ang halikan, ang pagising niyang mag-isa, ang sakit sa katawan. Sana hindi seryoso. Sana normal lang to. Hindi niya alam kung anong mas kinatatakutan niya. Ang posibleng diagnosis o ang kahihiyang kailangan niyang ikwento sa doktor ang nangyari. Nang tawagin ang pangalan niya, mabigat ang bawat hakbang niya papasok sa loob. Pagbukas ng pinto, nakayuko pa ang doktor habang may binabasa sa clipboard. Miss Villanueva? Pagangat ng ulo nito, parang huminto ang oras. Ikaw? Napaatras siya ng isang hakbang. Parang gusto niyang umatras palabas ng pinto at magpanggap na mali ang napasukan niya. Sa harap niya, nakasuot ng puting coat, maayos ang buhok, seryoso ang muka. Si Glenn. Pareho silang natigilan. Trisha. Ang tono ng boses nito ay hindi katulad kagabi. Mas mababa, mas profesional. Bakit ikaw? Dito ako naka-duty ngayon. Hindi ka nagsabi na... Naputol ang sasabihin niya. Hindi naman talaga nila na pinag-usapan ang trabaho nito kagabi. Siya rin ang hindi na nagtanong. Hindi ko rin alam na ikaw ang susunod na pasyente. Saglit na katahimikan ang bumalot sa silid. Rinig niya ang sariling tibok ng puso. Parang gusto niyang matunaw sa hiya. Pwede bang ibang doktor na lang? Ako lang ang available ngayon. Pero kung gusto mo, pwede kitang i-refer sa ibang schedule. Napatingin siya sa pinto. Nai-imagine niyang babalik siya sa waiting area. Haharap sa receptionist, magpapaliwanag kung bakit gusto niyang magpalit ng doktor. Mas nakakahiya. Ikaw na lang. Tumango si Glenn, pero hindi pa rin mawala ang bahagyang gulat sa mukha nito. Upo ka muna. Dahan-dahan siyang umupo sa upuan sa harap ng mesa. Pilit niyang inaayos ang buhok niya para matakpan ang kalahati ng mukha. Sa dami ng klinika sa lungsod, dito pa talaga. Bulong niya na narinig naman ito. Malapit sa apartment mo. Bigla siyang napatingin dito. Paano mo alam? Nakita kong lugar ng pupunta rito. Bumuntong hininga ito saka tumayo para lapitan siya. Mukhang alam naman nito ang dahilan kaya siya naroon. Anong nararamdaman mo? Napakagat siya sa labi bago sumagot. Masakit at parang namamaga. Mahinang sagot niya. Kailan nagsimula? Pagising ko malamang. May iba ka ba bang nararamdaman? Lagnat, pangangati, iba pang discomfort? Wala naman. Nahihirapan lang talaga akong umihi. Glenn, kanina pa ako nagpipigil. Sobrang sakit. Mangiyak-ngiyak na saan niya. Wala na siyang pakailam kung natatawag na niya ito sa pangalan nito. Tahimik ito nagsusulat sa kahinawakan ng hita niya. Napatingin siya doon. Iniwan mo ko kanina. Bigla na naman niyang nabanggit. Hindi niya alam kung bakit hindi niya mapigilan. Saglit na natigilan si Glenn. Maagang duty ko, sorry. Pwede ka namang magpaalam. Ayoko magising ka. Mukha kang pagod. Hindi niya alam kung maiinis ba siya o matatawa. So, kasalanan ko?
Tinaasan niya ito ng kilay. Nakangiwing umiwas siya ng tingin. Trisha, hindi kita tinakbuhan. Pero umalis ka. Kailangan kong pumasok. Dahil 2 araw na akong hindi pumapasok. Hindi ko inaasahan na magkikita ulit tayo sa ganitong sitwasyon. May bahagyang kaba sa boses nito. Hindi lang siya ang nahihiya. Kailangan kitang i-examine yan. Okay lang ba? Natigilan din siya. Kailangan pa ba? Nahihiyang tanong niya. Yes. Ano pa bang kakahiya mo? Nakita ko ng lahat sa'yo, Trisha. Come on. Hinawakan nito ang kamay niya at inalalayan siya. Habang isinasagawa ang check-up, halos hindi siya makahinga sa hiya. Pero ramdam niyang maingat ang bawat galaw ni Glenn. Hindi ito nagmamadali. Matapos ang ilang minuto, bumalik siya sa pagkakaupo at inayos ang damit. May mild swelling at irritation. Huwantong hininga si Glenn at tinitigan siya. I'm sorry if I'm wild last night. Hindi ko man lang naisip na una mo yun. Marahan na saad nito. Namula siya. Grabe. Bibigyan kita ng ointment at pain reliever. Iwas muna sa masasikip na damit at magpahinga ka. So, wala akong dapat ikatakot? Sa ngayon, wala. Pero kailangan mo pa rin mag-follow up kung hindi, bumaba yung pamamaga. Natahimik siya sandali. Nakakahiya. Sa akin? Oo. Please, don't. Nakita ko na yan lahat-lahat. Nahihiya ka pa. Madaling sabihin kasi hindi ikaw ang nakaupo dito. Bahagyang ngumiti si Glenn. Hindi rin madali para sa akin. Dahil si Tisay ang unang babaeng nagalaw niya na virgin pa. Napatingin siya dito. Hindi ko inaasahan na babaeng nakilala ko kagabi sa bar. Magiging pasyente ko kinabukasan. Pabuntong hiningang sabi ni Glenn. At hindi ko rin inaasahan na ang lalaking iniwan ako sa kama, doktor pala. Saglit silang nagkatitigan. Hindi na kasing bigat ng kanina ang hangin sa silid. Hindi ko sinabi kagabi dahil ayoko maging komplikadong usapan. Complicated na tayo ngayon. Hindi naman ah. Sigurado ka? Tinaasan niya ito ng kilay. Depende sa'yo. Natahimik siya. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin noon. Magpahinga ka muna. Bumalik ka after 3 days para sa follow-up. Kailangan ba talagang bumalik dito? Kung gusto mo, kung pupunta sa apartment mo para tingnan yan. Mas mabilis kapag minasage yan. Don't worry. Behave naman ako. Ngumisi si Glenn at malagkit siyang tinitigan mula ulo hanggang paa. Namula ulit siya. Napalunok siya saka umiwas ng tingin. Fine. Babalik ako. Dahan-dahan siyang tumayo. Trisha. Huminto siya sa pagtayo nang tawagin siya nito. Hindi ko intensyon na saktan ka. Lumapit ito at hinaplos ang pisngi niya. Hindi mo naman ako sinaktan. Kagabi. Hindi siya agad sumagot. Normal lang yun kasi una ko, di ba? Hindi naman ako galit kasi ginusto ko naman yun. Hindi naman yun mauulit pa. It was just a one-night stand. Ganun bang tingin mo? Dapat ganun lang, di ba? Natahimik si Glenn. Bumuntong hininga ito at tinigil ang pagkaplos sa pisngi niya. Sa loob ng maliit na silid na iyon, pareho silang hindi na alam kung anong susunod na gagawin. Kung may maramdaman kang kakaiba, tawagan mo yung number ko. Nilagay ko sa cellphone mo kanina pagkaalis ko. Bulong ni Glenn. Nagulat pa si Tisay pero dahan-dahan ding tumango. Okay. Kinuha niya ang reseta na binigay nito at dahan-dahan naglakad palabas ng silid. Paglabas niya, parang mas magaan na ang pakiramdam niya. Hindi lang dahil may gamot na, kundi dahil nalaman niyang hindi siya tinakbuhan ni Glenn. Sa likod ng pinto, naiwan si Glenn na nakatingin sa papalayong si Tisay. Trisha Villanueva. Hindi rin niya inaasahan na ang isang gabing pahinga mula sa seryosong buhay niya ay magiging simula ng isang komplikadong ugnayan. Pero inaamin niyang sa tanang buhay ni Glenn ay doon lang siya nakaramdam ng kakaibang pakiramdam. Kay Tisay lang niya naramdaman iyon. Pakiramdam na naisin niyang maramdaman araw-araw. Alam niyang hindi niya pagsisisihan. Aray, ang sakit pa rin. Dahan-dahang bumangon si Tisay mula sa kama. Maaga siyang nagising kinaumagahan pero ramdam na agad niya ang kirot sa katawan. Kahit kahapon pa siya uminom ng gamot na binigay ni Glenn, hindi pa rin tuluyang nawala ang sakit. Hindi mo na ako papasok sa salon ngayon. Hinawakan niya ang cellphone at nag-message sa kanyang boss. Ate Lina, hindi mo na ako makakapasok ngayon. May sakit po ako. Matapos magpadala ng mensahe,
Napabuntong hininga siya. Hindi siya sanay na umabsent. Sanay siyang kumikilos kahit pagod. Pero ngayon, halos hindi siya makalakad ng maayos. Kasalanan mo to, Glenn Sarmiento. Bahagya siyang napangiti habang binabanggit ang pangalan nito. Kahit naiinis siya, hindi niya maikakaila na may kakaibang pakiramdam tuwing naaalala niya ang lalaki. Maya-maya, nagpa siya siyang magluto ng simpleng almusal. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng kwarto. Habang nagbubukas siya ng pinto para kunin ang delivery ng tubig sa labas, ay bigla siyang napatigil. May isang lalaki nakatayo sa kusina niya at may hawak na paper bag. Glenn? Halos mapaatras siya sa gulat. Anong ginagawa mo dito? Tahimik lang siyang tinitigan ni Glenn sandali bago bahagyang ngumiti. Good morning. Wag mo nga akong i-good morning. Sagutin mong tanong ko, bakit ka nandito? Paano ka nakapasok? Hindi ka pumasok sa trabaho. Imbis sa iba ang naging sagot nito, napakunot ang noon niya. Paano mo nalaman? Tinawagan ko ang boss mo. Kung itatanong mo kung saan ko nakuha ang number niya, ay doon sa sinulat mo. At tinawagan ko ang klinika ako, nagpa-schedule ka ng follow-up. So? Hindi ka nagpa-schedule. Ibig sabihin, malamang nasa bahay ka. Doktor ka ba o detective? Bahagyang natawa si Glenn. Doktor. At bilang doktor mo, responsibilidad kong siguraduhin na okay ka. Ha? Niniwian niya ito. Kasalanan ko kung bakit ka nasasaktan ngayon. Bigla siyang namula. Grabe ka, ang lakas mong magsalita. Totoo naman, hindi ba? Hindi mo naman kasalanan. Kung hindi lang sana tayo naging wild ng gabing yun. Hindi natapos ni Glenn ang sasabihin nang itapon ni Tisay ang tissue patungo doon. Hoy, tumigil ka nga! Napahawak siya sa noo. Huwag mo nga paulit-ulitin yon. Nakakainis ka. Ramdam ni Tisay ang pamumula ng mukha niya kaya bahagyang napayuko siya. Wala namang ibang makakarinig. Ngumisi pa ito sa kanya. Nakakahiya pa rin. Saglit siyang tumahimik bago tumingin sa hawak nitong paper bag. Ano yan? Breakfast. Para kanino? Para sa pasyente ko. Hindi ako nag-order. Doctor's order. Hindi niya napigilang mapangiti. Iba din yung trip mo, ah. Pwede bang sumabay kumain? Tumaas ang kilay ni Tisay nang tingnan ito. Hindi. Bakit? Baka maging wild ka ulit eh. Saglit na natahimik si Glenn bago mahina itong tumawa. Kung gusto mo, pwede kong ring i-reset ang self-control. Honey, did I forget to tell you na bawal ang sexual activities for weeks? Tumaas ang sulok ng labi ni Glenn habang nakatingin sa kanya. Mas kailangan mo yata yun. Sandali silang nagtitigan. Trisha. Nagulat siya nang gamitin nito ang totoong pangalan niya. Ano? Pwede bang Tisay na lang? Hindi na siya sanay na tinatawag siya sa pangalan niya. Maganda naman ang pangalan mo ah. Ayoko. Mas gusto ko yung Trisha. Ano? Pwede nang sumabay? Kumain muna tayo saka ko i-check kung bumaba na yung pamamaga niyan. Namula ulit si Tisay. Kaya ko naman. Hindi ko naman sinabi na hindi mo kaya. Pero ako may gawa niyan. So I am the one who will take care of that. Marahan na saad ni Glenn. Dahan-dahang inayos ng binata ang agahan nila. Nakatingin lamang naman siya. Napansin din niya ang paglibot ng paningin nito sa paligid. Simple pero malinis. Biglang saad nito. Hindi ako mayaman tulad mo. Sagot niya na para bang ginajudge nito ang apartment niya. Di mo kailangan maging mayaman para maging maayos ang buhay. Seryosong sabi ni Glenn habang inaayos pa din ang laman ng paper bag. Doktor ka kasi. Hindi lahat ng doktor mayaman. Tsaka gwapo. Napatingin siya rito at agad na napalingon sa ibang direksyon. Hindi ko sinabing gwapo ka ha? Narinig ko. Natawa ito ng mahina. Umupo sila sa maliit na mesa habang inilalabas ni Glenn ang pagkain sa paper bag. Kumain ka muna bago uminom ng gamot. Parang nga sweet mo naman. Pinagmasdan niya ang bawat kilos ng lalaki. Concerned lang ako. Concerned ka ba sa lahat ng naka one night stand mo? Biglang natahimik si Glenn. Ikaw din ang muna. Gulat na napatingin siya dito. Sinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. 30 years old ka na. At busy ako sa trabaho. So akong malas? Namaywang pa siya. Hindi malas. Bahagyang lumapit si Glenn sa kanya. Kundi swerte.
Mas lalong namula si Tisay sa sinabi nito. Bakit? Kasi, ikaw, ang una kong ginustong halikan at balikan ng paulit-ulit. Sagot ni Glenn na siyang nakita niyang kumindat pa sa kanya. Napatigil si Tisay. Hindi niya alam kung anong isasagot. Trisha, alam kong awkward yung sitwasyon natin pero gusto ko maging honest sa'yo. Ano yun? Bahagyang umiti si Glenn. Gusto kita makita ulit. Glenn, hindi ka ba natatakot na baka ma-fall sa babaeng naka one night stand mo? Pagbibirong tanong niya. Pagbibiro na hindi niya inaasahan na saseryosohin ni Glenn. Mas natatakot akong hindi ko subukan. Natahimik siya. Sa unang pagkakataon mula kagabi, hindi na siya nahihiya. Sa halip, may kakaibang init na nararamdaman sa dibdib niya. Kamusta na pakiramdam mo? Tanong ulit ito nang pagsilbihan niya ng pagkain. Masakit pa rin. O sige, I will massage that. Mas effective yun. Come here, titingnan ko. Hinawakan ni Glenn ang kamay niya at hinila siya sa sofa. Bahagya itong yumuko para tingnan ang kalagayan niya. Mabuti na lang at nakadaster siya. Maingat pa rin ang galaw niya. Pagkatapos ng ilang minuto, tumango si Glenn. Okay na. Bumaba na yung pamamaga. Talaga? Oo, pero kailangan mo pa rin magpahinga. Buti naman. Saka siya tumingin kay Glenn. Salamat. Napatingin naman si Glenn. Wala ka naman. Hindi ko akalain na ang lalaking nakilala ko sa bar magiging personal doctor ko. Hindi lang doktor. Napakunot ang noo niya. Ano pa? Pwede rin maging dahilan ng kilig mo. Bigla siyang natawa nang muling kumindat si Glenn. Kapal mo talaga? Pero hindi ka nagalit. Hindi naman ako nagalit. Good. Saglit sila nagkatitigan. Sa maliit na apartment na iyon, nagsisimulang maging mas magaan ang samahan nila. At sa kabila ng kakaibang sinimula ng relasyon nila, isang gabi nag-alak, sayaw at pagkakamali. Unti-unting nabubuo ang isang koneksyon na pareho nilang hindi inaasahan. At sa pagkakataong iyon, si Glenn ay hindi na lang ang lalaking nakilala ni Tisay sa bar. Unti-unti, nagiging espesyal na siya sa puso nito. Tisay! Hoy, huwag kang sumigaw dito sa salon. Saway niya dito. Napalingon ang ibang customer sa pinto nang pumasok si Glenn na nakasuot pa ng light blue na polo at may stethoscope na nakasilip sa bag nito. Mukhang pauwi na ito at dumiretso lang dito. Doktor ka ba o tambay? Pareho. Napabuntong hininga si Tisay habang hawak ang suklay ng isang customer. Pasensya na po ma'am. Kaibigan ko po yan. Medyo makulit lang. Kaibigan? Kaibigan lang ako ngayon, ganun. Nakasimangot at tanong ni Glenn kaya pinandilatan niya ito. Gwapo naman pala. Bagay kayo, Tisay. Saad ang customer. Thank you po. Napairap si Tisay sa tinugon ni Glenn. Hindi ko sinabi na boyfriend kita. Pero hindi mo rin sinabi na hindi. Natawa ang customer. Ang bagay talaga kayo. Ma'am naman. Lumipas ng ilang linggo mula ng unang check-up ni Tisay. Sa mga sumunod na araw, halos naging parte na ng routine ni Glenn ang pagpunta sa apartment niya o sa salon pagkatapos ng duty sa ospital. Minsan may dalang pagkain, minsan may dalang bulaklak, at madalas, wala lang, gusto lang siyang makita. Hindi inaasahan ni Tisay na magiging ganito si Glenn. Noong una niyang makilala ang lalaki, malamig ito at parang misteryoso. Pero habang tumatagal, lumalabas ang kakaibang side nito. Makublit, palabiro, at minsan, sobrang clingy. Tisay, gutom ka na ba? Tanong nito sa kanya, sobrang lapit pa nito. Sa kanya. Hindi pa, mamaya na. Sigurado ka? Oo nga. Sigurado talaga? Glenn, inis na tiningnan niya ito. Napatawa ang mga kasama niya sa salon. Hanggang sa nagsalita ang kaibigan niyang si Mara na naroon para tumambay. Wala kasi itong trabaho. Dok, araw-araw ka na lang nandito ah. Concerned lang ako sa pasyente ko. Natawa si Mara. Pasyente pa rin ba yan hanggang ngayon? Lifetime monitoring. Nakangising sagot naman ni Glenn. Napatao ulit ang mga babae sa salon. Kapal mo talaga? Nakasimangot na kinurot ni Tisay ang tagiliran nito. Mabilis na hinuli ni Glenn ang kamay niya habang tumatawa. Hindi ka naman nagrereklamo. Napangiti si Tisay pero pilit niyang itinatago. Sa totoo lang, gusto niya ang ginagawa ni Glenn. Kahit minsan sobra na ang pangungulit nito. May kakaibang saya siyang nararamdaman.
Minsan kasi hinahatid siya nito pauwi. Minsan sinusundo siya. At minsan, basta na lang itong uupo sa isang sulok ng salon habang pinapanood siyang magtatrabaho. Ang galing mo. Ano na naman? Ang bilis mong gumupit. Manghang saad nito. Trabaho ko to at sanay na akong ginagawa to araw-araw. Pwede mo rin bang gupitan ng buhok ko? Hindi. Bakit? Baka maging kalbo ka. Kung ikaw ang gagawa, okay lang. Napailing si Tisay. Isang hapon, abala siya sa pag-aayos ng buhok ng isang customer nang may biglang pumasok na lalaki sa salon. May dala itong bouquet ng pulang rosas. Excuse me, si Tisay po. Napalingon si Tisay sa lalaki at kinunutan ito ng noo. Ako po. Para po sa inyo. Nagulat siya at tinignan ang hawak nitong bulaklak. Ha? Para po sa akin? Opo. Napanganga ang mga kasama niya sa salon. Oy Tisay, may admirer ka! Sabi ni Ate Lina, ang may-ari ng salon. Napakamot siya sa ulo habang tinatanggap ang bulaklak. Salamat po. Pero sino po nagpadala? Secret daw po eh. Hindi niya napansin na sa kabilang sulok ng salon ay nakatayo si Glenn at nakakulot ang noon nito. Ano yan? Napalingon si Tisay. Bulaklak. Nakikita ko. Nakasimangot na tiningnan nito ang bulaklak. May nagpadala lang. Nakikita ko rin. Natahimik ang buong salon dahil sa masungit na sagot ni Glenn sa kanya. Ay naku! Natatawang napapailing na lang ang amo niya. Dahan-dahang lumapit si Glenn sa lalaki ng dala ng bulaklak. Ikaw bang nagpadala niyan? Delivery lang po ako. Sagot ng lalaki. Sigurado ka? Sinamaan pa niya ito ng tingin. Opo. May pangalan ba ng sender? Sabihin mo hanapin ko siya para bangasan. Sino? Wala po. Umiiling-iling ang lalaki saka umatras. So pwedeng ikaw? Hindi po sir. Napatawa ang mga babae sa salon kahit ang mga customers ay natatawa sa reaksyon ni Glenn. Glenn, tumigil ka nga. Saway niya. Pero hindi pa rin umaalis ang masamang tingin nito sa lalaki. Malakas na tinapik niya ang balikat ng lalaki. Maya-maya ay mabilis itong umalis. Pasensya na. Professional lang ako. Dok, ano kinalaman ng pagiging professional mo doon? Nakangiwing tanong ni Rebecca, isa sa staff. Protective. Napairap si Tisay. Hindi kita boyfriend. Pero gusto mo. Namula siya. Hoy! Hinampas niya ang braso ni Glenn dahil sa hiya at kilig. Hindi mapigilan ni Glenn ang selos. Kahit alam niyang wala namang ginagawa si Tisay, hindi niya gusto ang ideya na may ibang lalaki na nagpapadala ng bulaklak dito. Pagkatapos umalis ang delivery guy, tumingin si Glenn sa bouquet. Hindi ko gusto yan. Hindi naman para sa'yo. Pairap na sagot ni Tisay. Itapon mo yan. Grabe ka. Sayang naman to. Bibigyan kita ng mas maganda. Hindi yan ang point. Nilapag ni Tisay ang bulaklak sa tabing table. Anong point? Seloso ka? Oo, inaamin ko naman. Kaya wag kang tatanggap ng bulaklak galing sa iba. Akin ka, Tisay. Diretso ang sagot nito. Napatingin siya rito. Hindi ko alam na may ganito ka palang side. Hindi ko rin alam. Padabog itong naupo at tinapunan ng masamang tingin ang bulaklak. Ano ka ba talaga? Doktor o bata nagtatampo? Biglang umupo si Glenn sa sofa, sa salon, at tumalikod. Fine. Ano yan? Natatawang tanong niya. Hindi kita papansinin. Napatawa ang mga babae. Aba, Dok, nagtatampo ka ba? Tanong ni Ate Lina na tumawa pa ng malakas. Hindi. Mukha ka nga nagdadabog eh. Bulaklak lang naman yan. Hindi, Ate Lina. Masyado akong gwapo para magtampo. Drama mo. Lumapit si Tisay sa kanya habang hawak ang bulaklak. Siloso ka talaga? Bulong niya dito. Matigas na umiling ito. Hindi nga. Pero nagtatampo ka. Hindi rin. Bakit ganyan ang mukha mo? Natahimik si Glenn. Sabihin mo na. Mas lalo niyang nilapitan ang binata. Ayoko may ibang lalaki na nagbibigay sa'yo ng bulaklak. Diretsong sagot nito. Napangiti naman siya. Bakit? Kasi gusto ko ako lang. Sumeryoso naman si Glenn nang sabihin iyon. Mas lalo siyang natawa. Ang possessive mo. Oo, kapag ikaw na. Hindi ka ba nahihiya? Doktor ka tapos magaganyan ka dito? Bakit? Kapag doktor ba, wala nang karapatang magtampo? So nagtatampo ka nga.
Natahimik siya sandali, saka napabuntong hiningang tumango. Saka siya nito tinitigan ng mabuti. Tisay, Napatingin siya rito. pwede bang ako na lang magbigay sa'yo ng bulaklak? Bakit? Kasi kapag may ibang lalaking gumagawa nun, baka bigla ko silang ipa-check up. Para saan? Kumunot ang noon niya. Ngumiti si Glenn sa kanya. Para tingnan ko may bali ang buto nila. Napatawa ng malakas si Tisay. Baliw ka talaga. Pero gusto mo naman. I know you like me being possessive. Hindi medyo lang. Sandaling katahimikan ang namayani. Pagkatapos ay dahang-dahang kinuha ni Tisay ang isang rosas mula sa bouquet. Inabot niya ito kay Glenn. O eto, Para saan? Ayoko niyan. para hindi ka na magtampo. Tatanggapin mo o tatanggapin mo. Tinanggap ito ni Glenn. Pero mas gusto ko kung ako magbibigay sa'yo. Next time kasi magdala ka. Ngumiti si Glenn habang nakatingin sa kanya. Tumango-tango pa ito. Tisay. Hmm? Mas maganda ka kaysa sa kahit anong bulaklak. Napangiwi siya sa kilig. Ang cheesy mo. Doktor ako, hindi poet. Mukhang pareho Natawa silang dalawa at sa gitna ng maliit na salon, sa harap ng mga katrabaho at customers, unti-unting lumalalim ang samahan nila. Isang araw, nandoon na naman si Glenn na ginugulo siya. Sobrang clingy nito sa kanya na hinahayaan naman niya. Tisay, kumain ka na ba? Tanong nito, kakakain ko lang. Sigurado? Glenn, 3 beses mo na yung tinanong. Doktor ako. Parte ng trabaho ko magtanong. Nakangusong sagot nito, pero nginiwian siya ni Tisay. Hindi ako pasyente ngayon. Hindi pa rin ako titigil. Napailing si Tisay habang nakaupo sila sa maliit na sofa sa salon. Kakatapos lamang ng duty ni Glenn sa ospital at tulad ng nakasanayan, dumiretso na naman ito sa kanya. Hindi ka ba napapagod? Sa trabaho? Oo. Mas dumikit pa sa kanya si Glenn. Hindi, sa akin. Hindi naman. Yan siguro yung imposibleng mangyari. Sagot nito sa kanya, hinarap. Dahil wala namang customer ay malaya silang nakapag-usap. Ikaw ang pahinga ko, Tisay. Bigla siyang natahimik. Ang drama mo naman. Hindi drama to. Lahat ng sinasabi ko, totoo. Habang tumatagal ang mga araw, unti-unti naging normal na sa kanila ang ganoong routine. Pagkatapos ng trabaho ni Glenn, diretso ito sa salon o kaya sa apartment ni Tisay. Minsan kakain sila sa labas. Minsan manonood lang ng TV sa maliit niyang sala. Wala pa silang malinaw na label sa relasyon nila. Hindi pa nila direktang sinasabi ng mga salitang mahal kita. Pero sa paraan ng pag-aalaga nila sa isa't isa, malinaw na may namumuo ng damdamin sa pagitan nila. Isang gabi, nakaupo sila sa balkonahe ng apartment ni Tisay. Tahimik ang paligid at tanging ilaw ng mga poste sa kalsada ang nagbibigay liwanag sa gabi. Tisay, Tawag nito. masaya ka ba? Napatingin siya kay Glenn dahil sa tanong nito. Bakit mo tinatanong? Gusto ko lang malaman. Saglit siya nag-isip bago sumagot. Oo naman, masaya ako. Talaga? Nagdingning ang mata ni Glenn nang tingnan siya. Oo nga, ikaw ba? Oo rin. Sobrang saya. Napangiti siya, kontento na sa sagot ni Tisay. Hindi ko akalain na magiging ganito tayo. Dahan-dahan na pinatong niya ang ulo sa balikat ni Glenn. Agad naman itong pinalibot ang braso sa baywang niya. Ako rin. Nung una kitang nakita sa bar, akala ko masungit ka. Talaga? Oo, sobrang lamig kasi ng mata mo. Tahimik ka pero parang may tinatago. Meron naman talaga. Ano? Nagusto kitang halikan sa oras na yun. Napatawa siya. Ang kapal mo. Pero nangyari naman. Kasalanan ng alak na yon. Hindi lang ngala ka. Nagkatinginan sila. Naramdaman niya ang pagkaplos ni Glenn sa pisngi niya. Tisay. Hindi na kita nakakita bilang ka one night stand ko lang. Hindi agad sumagot ang dalaga kaya muli itong nagsalita. Hindi na rin kita tinitignan bilang pasyente. Buti naman. Pairap na sagot niya. Napangiti si Glenn. Tinitignan kita bilang isang taong gusto kong makasama. Bahagyang bumilis ang tibok ng puso ng dalaga. Glenn, Hindi kita pipilitin, Tisay. Pero gusto kong malaman mong nararamdaman ko. tahimik silang nagkatitigan sa ilalim ng mahinang ilaw ng gabi. Sa sandaling iyon, alam ni Tisay na hindi na simpleng kilig ang nararamdaman niya.
may mas malalim na. Bagamat lumipas pa ang 1 linggo, mas naging madalas ang pagkikita nila. Mas naging malalim ang mga usapan. Minsan pinag-uusapan nila ang pamilya, minsan ang mga pangarap. Pero sa kabila ng saya, may isang bagay na hindi napansin agad ni Tisay. Ang pagbabago sa katawan niya. Isang umaga, nagising siyang parang nahihilo at nasusuka. Bakit ganitong nararamdaman ko? Pilit niyang bumangon, pero parang sumasakit ang ulo niya. Pagdating sa banyo, bigla siyang napahawak sa lababo. Huwag naman. May pumasok na ideya sa isip niya na pilit niyang tinataboy. Hindi pwede. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lalo niyang napapansin ang mga senyales. Pagkahilo, nasusuka at higit sa lahat, late siya. Isang hapon habang pauwi siya mula sa salon, napahinto siya sa harap ng isang butika. Matagal siyang nakatitig sa loob. Kalma lang, baka mali lang. Pero sa huli, pumasok siya. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas siyang may hawak na maliit na kahon, isa iyong pregnancy test kit. Sana maling hinala ko. Pagdating niya sa apartment, nanginginig ang kamay niya habang binubuksan ang kahon. Hindi ito mangyayari. Ilang minuto ng paghihintay ay tila naging pinakamahabang sandali sa buhay niya. Pagtingin niya sa test ay parang tumigil ang mundo niya. 2 linya. Buntis ako. Napaupo siya sa sahig ng banyo. Hindi pwede. Parang biglang bumigat ang dibdib niya. Sa isip niya, isa lamang ang pumasok na pangalan, si Glenn. Paano ko sasabihin sa kanya? Biglang pumasok ang takot sa puso niya. Baka isipin niya, sinadya ko to para makuha siya. Baka isipin niya na gusto ko siyang itali sa responsibilidad. Baka hindi niya tanggapin. Napahawak siya sa tiyan niya. Paano kung ayaw niya? Hindi niya kayang isipin ang posibilidad na iyon. Sa lahat ng nararamdaman niya, para kay Glenn, yun ang pinaka-kinatatakutan niya, ang mawala ito. Kinagabihan, nag-message si Glenn sa kanya. Labis ang takot at kaba ang nararamdaman niya. Tapos ng duty ko. Pupunta ako dyan. Napatingin siya sa cellphone. Hindi ko kaya. Kung makikita siya ni Glenn ngayon, baka hindi niya maitago ang lahat. Kaya sa halip na sumagot ay pinatay niya ang cellphone. Nang gabing iyon ay pumunta nga si Glenn bagamat hindi niya pinagbuksan. Nagpalit din kasi siya ng password para hindi ito makapasok. Kinabukasan, maaga siya nag-empake ng mga gamit. Kaunti lang ang dala niya, ilang damit, pera at mga mahalagang bagay. Habang nakatayo siya sa gitna ng apartment, napatingin siya sa paligid. Dito nagsimula ang lahat. Ang gabing nagpabago sa lahat. Ang mga tawanan, ang mga sandaling masaya siya. Napahawak siya sa tiyan niya. Pasensya na anak. Hindi niya alam kung tamang gagawin niya. Pero sa iniisip niya, ito ang mas mabuting paraan. Ayokong maging pabigat kay Glenn. Ayokong pilitin itong tanggapin ng isang responsibilidad na hindi pa naman namin na pag-uusapan. Kaya't nagdesisyon siya. Uuwi siya sa probinsya. Doon siya magtatago. Doon niya haharapin ang bagong yugto ng buhay niya. Bago siya umalis, tumingin siya sa cellphone niya. May ilang missed calls. Lahat mula kay Glenn. Sorry. Hindi niya kayang sagutin. Ilang minuto pa, lumabas siya ng apartment at sumakay ng bus papuntang probinsya. Habang umaandar ang bus, nakatingin siya sa bintana. Unti-unting nawawala sa paningin niya ang lungsod. At kasabay nito, ang lalaking unti-unti niyang minahal. Hindi niya alam kung kailan o kung makikita pa silang muli. Ang alam lang niya, sa pagkakataong ito, kailangan niyang lumayo. Para sa sarili niya at para sa batang dinadala niya. Tahimik ang buhay sa probinsya kumpara sa lungsod. Para kay Tisay, yun ang lugar na akala niya ay magiging kanlungan niya mula sa gulong iniwan niya sa syudad. Lumipas na ang 2 buwan mula nang umalis siya nang hindi nagpapaalam. Bitbit niya ang takot, pagkalito at ang lihim na dinadala sa kanyang sinapupunan. Sa simula, mahirap. Hindi lang dahil sa pagbubuntis, kundi dahil sa mga alaala na pilit bumabalik sa isipan niya. Lalo na ang alaala ni Glenn. Alam niyang kailangan niyang maging matatag. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa batang paparating. Kaya kahit takot, pinilit niyang harapin ang bawat araw. Pero may mga bagay na hindi pwedeng takbuhan, katulad ng check-up. Isang umaga, maaga siyang nagising. Medyo mabigat ang pakiramdam niya at nahihilo. Ilang araw na rin siyang kinakabahan dahil matagal na mula nang huli siyang magpatingin sa doktor. Kaya kahit ayaw niya, napilitan siyang pumunta sa maliit na klinika sa bayan.
Pagpasok ni Tisay, halos lahat ng tao ay napatingin sa kanya. Dumiretso siya sa receptionist. Magandang umaga po. Magandang umaga rin. Magpapacheck up ka, Iha? Opo. Kiming tumango-tango siya. First time mo dito? Opo. O sige, isulat mong pangalan mo dito. Kinuha ni Tisay ang ballpen at dahan-dahang isinulat ang pangalan niya sa logbook. Tahimik siyang umupo sa bakanteng upuan. Habang naghihintay, hindi mapigilan ng isip niya ang kabahan. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may kakaibang pakiramdam sa dibdib niya. Ilang minuto pang lumipas bago may lumabas na nurse mula sa loob. Next po, Tricia May Rivera. Napatingin si Tisay. Siya na. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad papasok sa silid. Hindi niya alam kung bakit parang bumibilis ang tibok ng puso niya habang papalapit siya sa pinto. Dahan-dahan niyang binuksan iyon. At nang makita niya kung sino ang nasa loob, ay parang tumigil ang mundo niya. Nakatayo sa may mesa ang isang lalaki na pamilyar sa kanya. Halos mapaatras si Tisay sa gulat. Glenn? Napatingin si Glenn sa kanya. Pagkatapos ay bigla itong naglakad na punta sa pinto. Nilak nito ang pinto. Lalong lumaki ang mata ni Tisay. Anong ginagawa mo? Paasik niyang tanong. Para hindi ka na makatakas. Ha? Sinubukan ni Tisay lumapit sa pinto pero mabilis siyang naabutan ni Glenn. Hinawakan nito ang kamay niya. No, you can't escape again. Buksan mo to! Glenn! Hindi, ayoko. Hinila siya ni Glenn na punta sa table nito at bago pa siya makareact ay bigla siyang napaupo sa kandungan ng lalaki. Glenn kasi! Namula agad ang mukha niya. Sinubukan niyang tumayo pero mahigpit siyang hinawakan ni Glenn sa bewang. Huwag kang gagalaw. Nasa klinika tayo. Doktor ako dito. Mas lalo na. Bahagyang natawa si Glenn hanggang sa sinubsob nito ang mukha sa leeg niya. Miss na miss kita, Tisay. Natigilan ang dalaga. Hindi niya inaasahan ang sinabi nito. Bakit? Bakit ka nandito? Ikaw munang tatanungin ko. Tahimik siyang tiningnan ni Glenn. Bakit ka umalis? Hindi siya nakasagot. Ilang segundo ang lumipas bago siya nagsalita. Natakot kasi ako. Sa akin? Oo. Tumango siya at napayuko. Napabuntong hininga ang binata. Tisay, hinahanap kita. Nagulat siya. Mabilis na tiningnan ito. Ha? Alam mo ba, hindi ko mapapansin na bigla kang nawala. Pumunta ako sa apartment mo. Wala ka na. You even changed your password. Pumunta rin ako sa salon. Sinabi nila nag-resign ka na. Kahit ang mga kaibigan mo, hindi nila alam kung nasan ka. Tapos wala na akong balita. Napayuko si Tisay. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Ano? Hindi siya sumagot. Dahan-dahang hinawakan ni Glenn ang baba niya para mapatingin siya. Tisay, alam ko na. Nanlaki ang mata niya. Ano? Napatigin si Glenn sa tiyan niya. Nabuntis ka. Halos pigil ni Tisay ang hininga niya. Paano mo? Doktor ako. Bahagyang ngumiti ito. At hindi ako tanga. Napaluha si Tisay. Akala ko magagalit ka. Bakit ako magagalit? Akala ko iisipin mong sinadya ko. Umiiyak na saad niya. Biglang napailing si Glenn. Tisay. Masinig pitinto ang yakap sa baywang niya. Kahit kailan, hindi ko iisipin ng ganyang bagay. At kung may responsibilidad man, hindi ko tatakbuhan yan. Hindi na napigilan ni Tisay ang luha niya. Sunod-sunod itong tumulo. Pinalibot niya ang mga braso sa leeg ni Glenn. Talaga? Talaga? Hinig ka ni Glenn ang ilong at labi niya saka nito hinimas ang tiyan niya. Anak ko yan. Napangiti si Tisay habang umiiyak. At ikaw ang babae na hinahanap ko ng ilang buwan. Hinahanap mo talaga ako? Tanong niya saka suminghot-singhot. Halos lahat ng probinsya na malapit sa bayan mo pinuntahan ko. Grabe ka naman. Doktor ako. Pero kapag ikaw ang usapan, kaya kong maging baliw. Napatawa si Tisay sa gitna ng luha niya. Pinupog niya ng halik ang leeg ng lalaki. Ang drama mo. Ikaw ang dahilan yan. Nakangiting sinusob ulit niya ang mukha sa leeg nito. Hindi ka na mawawala ulit ha. Paano mo na sigurado? Biglang tumayo si Glenn habang buhat pa rin siya. Napayakap si Tisay sa leeg nito. Glenn! May plano ka bang umalis?
Salubong ang kilay na tanong nito. Hindi naman sa ganun. Good. Dahan-dahan siyang ibinaba nito sa examination bed. Pero hawak pa rin niya ang kamay ni Tisay. Simula ngayon, ako nang bahala sa inyo. Sa amin? Sa'yo at sa baby. Tahimik siyang napatingin sa binata. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan ay nawala ang takot sa puso niya. Hindi ka aalis. Pananagutan mo yung anak natin. Hindi na. At oo, babe. Pananagutan kita at ang anak natin. Sigurado? Siguradong sigurado. Bahagyang ngumiti si Glenn. Magiging tatay na rin ako, Tisay. Ang tagal kong hinintay ito. Maraming salamat. Hinagkan ni Glenn ang labi ni Tisay. Napatawa ang dalaga. At sa loob ng maliit na klinika sa probinsya, sa wakas, naramdaman niya na hindi na siya nag-iisa. Sa araw na iyon, tuluyang nawala ang bigat sa dibdib ni Tisay. Hindi siya pinabayaan. Hindi siya tinakbuhan. Sa halip, may isang lalaking piniling hanapin siya sa gitna ng pagkawala niya. At doon niya tuluyang naintindihan na ang gabing akala niya ay pagkakamali lang ay simula pala ng isang buhay na hindi niya inaasahan. Isang buhay na kasama si Glenn at ang batang nasa sinapupunan niya. Lumipas ang mga linggo matapos ang huling pagkikita nila Glenn at Tisay sa maliit na klinika sa probinsya. Hindi na muling naghiwalay ang dalawa. Sa halip, pinili nilang manatili muna sa bayan kung saan naninirahan si Tisay. Halos araw-araw ay kasama niya ang dalaga. Kahit hindi siya naka-duty sa malaking hospital sa syudad, nakahanap siya ng paraan para makatulong sa maliit na klinika sa bayan. Ilang oras siyang doon tuwing umaga. Pagkatapos ay bumabalik agad siya sa bahay ni Tisay. Isang umaga, nasa maliit na kusina si Tisay habang naghahanda ng almusal. Nakasuot lang siya ng maluwag na damit pambahay. Nakatali ang buhok at halatang bagong gising pa. Biglang may yumakap sa kanyang likod. Napangiti siya agad. Alam ko na ikaw yan, babe. Paano mo nalaman? Ikaw lang naman ang mahilig yumakap ng ganito kaaga. Saka tayong dalawa lang naman ang nandito eh. Hindi ka din naman papayag na may yayakap sa aking iba. Naiiling na saad niya. Hinimas ni Glenn ang tiyan niya. Kumain na ba si baby? Napatawa si Tisay. Baby pa lang tinatanong mo na kung kumain. Eh syempre. Ako muna siguro bago ang baby. Pareho kayo. Hinina ni Glenn ang upuan para paupuin si Tisay. Upo ka muna. Kaya ko pa naman. Saad niya na sinubukan tumayo pero pinigilan siya ni Glenn. Alam ko. Kinuha nito ang sandok sa kamay niya. Pero gusto kitang alagaan. Kayo ng baby natin. Napangiti si Tisay habang pinagmamasdan ng lalaki na nagluluto sa halip na siya. Sa totoo lang, hindi inaasahan ni Tisay na ganito si Glenn. Sa unang pagkakita nila, tahimik ito. Mukhang seryoso at parang mahirap lapitan. Pero ngayon, para itong ibang tao. Clingy, malambing, at minsan ay sobra pa sa pag-aalaga. Isang hapon, nakaupo si Tisay sa sala habang nanonood ng TV. May hawak siyang mangkok ng mangga na may bagoong. Yun ang cravings niya, ang hinahanap niya araw-araw. Nang biglang dumating si Glenn, galing sa klinik nito. Pagpasok pa lang sa pinto, napansin agad nito ang kinakain ni Tisay. Ano yan? Mangga. May bagoong. Bahagyang sinilip nito ang kinakain niya. Oo. Kanina ka pa kumakain yan. Mga 3 mangga pa lang naman. 3? Inosenteng napatango-tango si Tisay. Nagugutom ako, baby. Lumapit si Glenn at umupo sa tabi niya. Hindi ba masyadong maasim? Masarap kaya? Bigla siyang nagsubo ng mangga at inabot kay Glenn. Tikman mo. Mariin na umiling ang lalaki sa kaniyakap ang baywang niya. Ayoko. Arte mo naman. Maasim kasi, mahal. Hindi nga kasi, tikman mo na. Napatawa si Glenn bago niya kinain ang mangga. Baka kasi biglang umiyak ang mahal niya, pero agad siyang napangiwi. Grabe. Masarap kaya? Kung para sa'yo, kakainin ko. Nakangiwing saad nito. Napangiti si Tisay. Ganyan ang araw-araw nila. Simple at masaya. At puno ng lambingan. Minsan naiisip ni Tisay na parang panaginip lang ang lahat. Ang lalaking akala niyang hindi sila tatanggapin ng anak niya, ngayon ang pinakamaalaga sa kanya. Isang gabi, malamig ang hangin sa labas. Tahimik ang buong bahay at tanging kuliglig lamang ang maririnig. Nasa kwarto sina Tisay at Glenn. Kakatapos lamang nilang iparamdam sa isa't isa ang pagmamahal nila. Saka sila sibay na naligo. Nakahiga na si Tisay sa kama habang nakatingin sa kisame. Nakatapis lang siya ng kumot.
Ayaw pa niyang magsuot ng damit. Si Glenn naman ay nakaupo sa gilid ng kama. Pinupunasan ng buhok niya ng tuwalya. Napatingin si Tisay sa kanya. Pagod ka? Medyo. Ang dami bang pasyente ngayon? Hindi naman. Lumapit si Glenn sa kama at humiga sa tabi niya. Mas pagod ako kakaisip. Sa ano? Hindi agad sumagot si Glenn. Sa halip, hinawakan niya ang tiyan ni Tisay. Mahal. Humilig siya sa lalaki. May sasabihin ako. Ano yun? May problema ba, babe? Biglang bumangon si Glenn at naupo. Muli sa gilid ng kama. Napakunot ang noo ni Tisay. Bakit parang seryoso ka? Kasi seryoso talaga ako. Kinabahan si Tisay. Kinakabahan ako sa sasabihin mo. May kinuha si Glenn mula sa drawer ng maliit na mesa sa tabi ng kama. Isang maliit na kahon. Nanlaki ang mata ni Tisay dahil mukhang alam na niya ang bagay na iyon. Glenn. Nang lumuhod si Glenn sa tabi ng kama ay halos marinig ni Tisay ang tibok ng puso niya. Dahan-dahang binuksan ni Glenn ang kahon. Sa loob nito ay isang napakagandang singsing. Kumikinang ito sa ilaw ng lampara. Napahawak si Tisay sa bibig niya. Oh God, Glenn! Napangiti si Glenn habang nakatingin sa kanya. Hindi ito dahil buntis ka. Hindi rin dahil kailangan. Tahimik niyang hinawakan ang kamay ng nobya. Ginagawa ko to dahil gusto ko. Simula nung gabing nakalala kita, hindi ko naakalain magiging ganito ang buhay ko, Trisha. Hanggang sa sunod-sunod ng tumulo ang mga luha ni Tisay. Pero kung uulitin ko man lahat, pipiliin ko pa rin na makilala ka. Ikaw ang pinakamagulong buhay at bagay na nangyari sa buhay ko. Bahagyang natawa siya. Pero ikaw din, ang pinakamagandang nangyari sa akin. Sobrang tahimik ng paligid. Tisay, will you marry me? Hindi agad nakasagot ang nobya. Luha lang ang tumutulo sa mga pisngi niya. Glenn, sigurado ka na ba? Oo naman. Kapag ikaw, sigurado ako. Hindi ka magsisisi? Hindi. Mas hinigpitan ni Glenn ang hawak sa kamay niya. Ikaw ang gusto ko. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Hindi na napigilan ni Tisay ang iyak niya, pero nakangiti siya. Oo, Glenn, nagpapakasal ako sa'yo. Napangiti agad si Glenn at dahan-dahang isinuot ang singsing sa daliri niya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang mukha ni Tisay at hinalikan ito sa noo. Salamat. Ako dapat na magpasalamat dahil hindi mo ko iniwan. Hinimas ni Glenn ang tiyan niya. Hindi ko kayang iwan ng pamilya ko. Mahal na mahal kita, Trisha. Sobrang mahal din kita, Glenn. Napangiti si Tisay habang hawak ang kamay niya. At sa tahimik na gabing iyon, sa probinsya, isang simpleng kwarto lamang ang naging saksi sa isang pangako. Isang pangako ng pagmamahal, pamilya, at isang bagong buhay na sabay nilang haharapin. The lesson of this story is that love and responsibility often grow from unexpected beginnings. Minsan, ang pangyayari na akala natin ay pagkakamali ay nagiging turning point ng buhay natin. Sa totoong buhay, love is not only about kilig and sweet moments. It is also about commitment, accountability, and staying even when things become difficult. Ang tunay na pagmamahal ay makikita sa taong hindi ka iiwan kapag magulo na ang sitwasyon. Sometimes, the right person doesn't come in a perfect way, but they choose to stay and build a future with you. Wakas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta, lalo na kina LV Amar from Qatar, Lee GH from Singapore, and Gloria Magno from Iloilo City. Ako po si Miss Land. Dito lang yan sa Dear Inday. Hanggang sa muli.